Hindi pa rin humuhupa ang tensyon at mga digmaang nagaganap sa gitnang silangan, partikular na sa digmaang Israel kontra Hamas, Hezbollah at sa mismong Iran na kasalukuyang direkta ng umaatake sa Israel. Habang sabay-sabay na kinakaharap ng Israel ang mga kalaban nito, isang malaking kaguluhan at hindi pagkakaunawaan ang nangyayari sa bansa matapos sibakin ni Benjamin Netanyahu ang Defense Minister na si Yoav Gallant dahil sa kawalan ng tiwala rito. Ayon kay Netanyahu mga kapatid, sa unang buwan ng digmaan, pinagkakatiwalaan pa umano niya si Gallant. Subalit nitong mga nakaraang buwan na wala ang kanyang tiwala rito dahil gumagawa na ito ng mga hakbang na salungat sa mga desisyon ng gabinete. Sinasalungat o hindi sinasang-ayunan ni Gallant ang pagpapatuloy ng isang agresibong kampanya laban sa Hamas nang walang malinaw na layunin. Pinuna rin ito ang ganap na tagumpay na layunin ni Benjamin Netanyahu sa digmaang kontra Hamas at sinabing ang pagpapahaba sa labanan ay napakamapanganib habang hindi sigurado ang kaligtasan ng mga Israeling bihag. Dahil dito nadismaya si Netanyahu. Ang ganito raw na mga gawain ay naghihikayat lamang sa mga kaaway ng Israel na gumawa ng paulit-ulit na mga karahasan. Ang alitan sa pagitan ni Benjamin Netanyahu at Yoav Gallant ay tumindi sa loob ng maraming buwan dahil sa hindi pagkakasundo sa mga taktika ng militar at mga alternatibong diplomatiko. Naninindigan si Gallant at talagang binibigyan ng prioridad ang isang limitadong mga pagsisikap sa diplomatikong pagpapauwi ng mga bihag, samantalang si Netanyahu ay pumapabor sa isang mahigpit na solusyong militar. Dahil dito ay tinuturing ng mga kaalyado ni Netanyahu ang posisyon ni Gallant bilang isang mahinang mensahe para sirain ang grupong Hamas. Ngayon mga kapatid, matapos sibakin sa pwesto si Gallant, agad sumiklab ang katakot-takot na mga protesta sa Israel. Maraming mga nagpoprotesta sa mga lansangan ng nananawagan na mas maiging magbitiw na lamang si Netanyahu at hiniling sa bagong Minister of Defense na unahin ng isang hostage deal. Marami rin sa mga nagpoprotesta ang nagsindi ng apoy sa may Ayalon Highway at hinarangan ang traffic sa magkabilang direksyon. Samantalang mayroon namang isang grupo na kumakatawan sa mga pamilya ng mga taong na hostage ng Hamas ang kinundi na ang pagpapaalis ni Netanyahu kay Gallant. Sa ngayon mga kapatid, itinalaga ni Netanyahu si Israel Katz bilang kapalit ni Yoav Gallant. Isa siyang dating foreign minister at malapit na kaalyado ni Netanyahu at higit sa lahat mayroon silang magkaparehong pananaw sa taktikang pangmilitar. Habang nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ng mga opisyal ng Israel, tuloy-tuloy naman ang mga pambobombang ginagawa ng Israeli Air Force sa mga lugar kung nasaan ang presensya ng Hamas sa Gaza at Hezbollah sa Lebanon. Binalaan din ng Amerika ang gobyerno ng Iraq na huwag ipaggamit ang kanilang teritoryo sa Iran upang atakihin ang Israel dahil anumang pag-atake na nagmumula sa Iraq ay maaring mag-udyok sa Israel na maglunsad ng retaliatory strike sa bansa. Nais ng Amerika mga kapatid na pigilin ang anumang gagawing pag-atake ng Iran sa Israel dahil maaari itong mag-udyok ng mas malalang tensyon sa rehiyon. Mahigpit na nakamonitor ang US sa Iran dahil ayon sa Israel at US intelligence, nagpaplano na ito ng isang malaking pag-atake sa Israel mula sa Iraqi territory bilang pagganti sa isang ginawang airstrike ng Israel sa mga Iranian asset noong October 25 kung saan winasak ng Israeli Air Force ang kanilang mga air defense system, radar installation, missile at mga drone production site. Natunugan din ng mga opisyal ng Israel at Amerika na nagpadala na ang Iranian Revolutionary Guard Corps ng mga drone at ballistic missile sa mga milisya nito sa Iraq at nagpaplano ng isang coordinated strike sa Israel. Dahil dito upang paghandaan ang naturang napipintong pag-atake ng Iran at bigyan ng suporta ang Israel, nagbigay agad ng utos ang Defense Secretary ng US na si Lloyd Austin na magpadala pa ng karagdagang mga warship at eroplanong pandigma sa Middle East, kabilang ang isang squadron ng mga fighter jet, mga tanker aircraft at B-52 long-range strike bombers. Ayon kay Austin, darating ang nasabing mga warship, fighter at bombers habang nakahanda namang umalis ang USS Abraham Lincoln Carrier Strike Group na nauna nang dumating sa rehiyon upang sumuporta sa Israel laban sa Iran. Maring napipiko na sa Iran ng Amerika, sunod-sunod na itong nagpapadala ng mga matitinding bombers sa Middle East. Hindi lang basta simpleng pag-atake ang layuning gawin ng Amerika sa mga kuta ng kaaway, kundi wawasakin din ito maging ang kanilang mga bunker na nasa ilalim ng lupa. Halimbawa, noong nakaraan, pinadala ng US sa teritoryo ng Yemen ang stealth bombers na B-2 Spirit upang maglunsad ng mga pag-atake sa mga military installation ng Houthi, kung saan gamit ang tinatawag na bunker buster na bomba. 5 pinatibay na underground weapon storage ng Houthi ang talagang napulbos. Maliban sa B-2 stealth bombers, isa rin sa pinakamalupit na bombers ng Amerika ang B-52 na kung tawagin naman ay Boeing B-52 Stratofortress. Halos 74 na taong gulang na ang B-52, subalit nananatili pa rin itong lumilipad at isa sa mga pinakamalakas at pinagkakatiwalaang bombers ng Amerika. Ang eroplano ay ininisenyo noong kakatapos lang ng ikalawang digmaang pandaigdig at unang pinilipad noong 1952. Ang eroplanong ito ang pinakamatagal na nagserbisyo sa US Military at Air Force. 50 unit nito ang aktibo ngayon sa serbisyo at hindi pa kabilang ang 18 na nakareserba.
Samantalang 12 naman ang nasa long-time storage na handang rumisponde sa mga tinatawag na global emergency. Bagaman sinasabing may katandaan na ang bombers na ito, ngunit wag itong maliitin dahil nagagawa pa rin itong sabayan o higitan pa ang mga modernong eroplanong pandigma. 8 turbofan engine na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar ang nagpapalipad sa dambuhalang B-52 bombers at ang malakas nitong makina ang nagbibigay daan upang marating ng bombers ang 10,000 miles na range at combat radius na 4,480 miles. Merong napakalawak na bomb bay at maraming pylon station ng B-52. Nakakapagdala ito ng nasa 31,500 kilograms na mga bomba, cross missile at mina na may kukumpara sa tinatayang 8,000 pounds na dala ng bawat isang World War II bomber sa isang squadron. Epektibo rin ang B-52 para sa anti-ship at mine laying operation. May kakayahan din itong makapag-monitor sa ocean surface ng hanggang sa 140,000 square miles, kung kaya't malaki ang may tutulong nito sa mga operasyon ng US Navy. Noong 2018, ipinakita ng B-52 sa mga nais kumalaban sa Amerika ang kakayahan nitong mag-deploy ng buong minefield sa layong 50 milya gamit ang kanilang tinatawag na Quick Strike Sea Mines. Isa itong malinaw na pagpapakita ng pagkakaroon ng mas malakas na puwersang militar ng Amerika laban sa Iran, ang bansang laging nagbabanta sa US. Sa kakayahan naman ng B-52 na makapagdala ng mga air-launched cruise missile at pagiging epektibong makapaglunsad mula sa daan-daang milya, naiiwasan ng bombers na ito na ma-detect sa maraming umiiral na mga air defense system gaya na lamang sa kanilang ginawang pag-atake noon sa Syria, kung saan winasak nito ang target nang hindi na kinakailangan pang pumasok sa Syrian airspace. Dahil naman sa mga cruise missile nitong mayroong libu-libong kilo ng pampasabog, hindi mahirap para rito na pulbusin ang target at kapag mayroon naman itong nuclear mission, kaya nitong dalhin ng nasa 20 pirasong air-launched nuclear-tipped cruise missile, ang missile na may kakayahang burahin sa mapa ang 20 syudad. Ngayon mga kapatid, nakaantabay pa rin ang buong mundo kung ano ang magiging hakbang ng Iran at paulit-ulit namang sinasabi ng mga opisyal ng Amerika na patuloy na susuportahan ng US ang Israel, kabilang ang mga tauhan nito at mga interes. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinyon, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!